Simple lang naman ang cravings nating mga Pilipino tuwing tag-ulan. Pinakulo ang manok, baboy o isda na pinapalinamnam ng sibuyas, bawang at luya. Solve na tayo sa sarap ng tinola! Ang mga tiga-Pasil sa Kalinga, may sariling bersyon daw ng tinolang manok. Ang tawag nila rito, tipoy un manok. Ang tipoy na manok, yun yung pinaka-special na tipoy para sa mga bisita o para kung may okasyon. Ito yung pinaka-simbolo ng hospitality ng taga-Kalinga. Ang nagpapa-espesyal daw sa sabaw ng tipoy un manok nila, ang sahog nitong inihaw na native na manok. At dahil tipoy un manok raw ang madalas na request ng mga bisita sa tourist inn o transient house ni Lamon, maaga pa lang nang huhuli na siya ng manok. Si Lamon ang nakatokang magkatay ng manok. Pagluluto, diretso na lang na susunugin yung balahibo. Minsan, di pa nila hinugasan yan kasi may taste din yung balahibo na nasunog. Habang ang kanyang misis na si Rowena ang nagluluto. Sa halip naman na papaya o sayote, ang ipinansahog niya rito, munggo. Ang munggo, isinangag muna ni Rowena sa ilingga, isang clay pot na ipinamana pa raw sa kanya. Sunod niyang binayo ang munggo para matanggal ang balat nito. Habang binabayo yung roasted munggo, papakuluin natin yung manok. Ang kinatay na native na manok, pinakuluan. Tsaka inihalo ang munggo at tinimplahan ng mga pampalasa. Okay na ito, luto na. Perfect, lalo na kung malamig ang klima sa Kalinga. Malalasahan mo po yung alat, walang halong artificial na pampalasa po. Ang paraan ng pagluluto ni Rowena ng tipoy un manok, tradisyonal at walang shortcut. Talagang dapat na mapanatili ito, ma-preserve itong mga kaugalian, culture, and tradition. Ang ulam na ito, inihain na raw ng ating mga ninuno bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. Ayon sa mananalaysay o chronicler ni Ferdinand Magellan na si Antonio Pigafetta, nung dumaong daw ang kanilang hukbo sa Cebu taong 1521, may inihain ang mga katutubo na isang klase ng sabaw, isda at baboy raw ito na pinakuluan, inasinan at tinimplahan ng luya. Ayon sa ilang eksperto, posibleng ito raw ang bersyon ng tinola ng mga Bisaya, ang tinuwa. Meron tayong isang matandang paniniwala na ang pag-o-offer ng sabaw sa mga panauhin ay nangangahulugan na sila ay bukas mong tinatanggap. At ang luto ng tinuwa na bumihag daw sa panlasa ng mga dayuhang mananakop, hanggang ngayon dinarayo pa rin sa Cebu. Ang ginagawang tinola naman sa kainang ito sa Mabolo sa Cebu City pa rin, hindi manok kundi isda. Pero hindi lang laman ng isda ang mabenta, kundi pati na ang itlog nito o bihon, sa Ingles, fish roe. Ang kainan ni na Anselma, institusyon na raw kung ituring sa kanilang giant bihon tinola. The business was almost 41 years in operation now. Ang mga bihon, kinolekta muna ng kusinerong si Ricky mula sa mga ibinagsak sa kanilang naglalakihang mga isda.
Ang nakatoka sa pagluluto nito, ang kusinerang si Maria. Tinimplahan ng asin at mga pampalasa gaya ng kamatis, sibuyas at siling haba. Yan, tapos na yan. Hayaan muna natin maluto ng 10 minutes. Kada serving ng laman ng isda mula 300 to 850 pesos, depende sa laki. Habang ang bihod naman, libre lang nilang ibinibigay. Mas masarap yung lasa, katakam-takam kasi dahil sa bihon. Since mataas siya sa kolesterol, hinay-hinay lang po at tamang disiplina sa pagkain ng ating kailangan. Ang kainan ni na Anselma, 4 na dekada nang naghahain ng giant bihod tinola. Ang negosyong ito, namana pa raw nilang magkapatid sa yumao nilang magulang. Kami talaga nagtulong-tulong talaga hanggang lumaki yung business. Yung memory ng mga parents namin dito na talaga. Dito ng puso namin sa negosyo na to. Sa kainang ito sa F. Llamas Street sa Cebu City, laging blockbuster ang pila para sa kanilang tinuwa na ang mga sahog na manok pinapakuluan at parang ibinababad sa naglalakihang kawa. Kaya binansagan itong Jacuzzi Tinolang Native Manok. Madaling araw pa lang, ibinabagsak na sa pwesto ni Mary Ann ang mga lulutuing native chicken na nagmula pa sa bayan ng Dumanhog. Mailan man na to, sir, kung presko ang manok kay puti ang iha galing unod, sir. Kaya tapi na ang tangad. Ang nagpapasarap naman daw sa sabaw nito na pantanggal din nila ng lansa, tanglad. Ang manok, iginisa muna sa bawang at luya. Hinaluan ng i-blender na gabi. Ito po yung nakakalangkot sa sabaw. Nilagyan ng tubig. At pinakuluan sa loob ng 1 oras. Sa Jacuzzi Tinolang Native Manok, tsak na maliligo ka raw sa pawis, sa sarap at init ng sabaw. Sarap to the bones. Naalala ko yung bata pa ako. Taong 2013, nung unang nagbenta si Mary Ann ng tinolang manok, Mga tao dito sa Cebu, kay nagaling mura na pula na silang mga utahe nga like kanang baboy na nilatan, kanang mga bakay na nitry ko og baligyan ng native chicken. pero bago raw nagtagumpay ang kanyang negosyo, nabaon muna siya sa utang para makabayad. Umabot na raw sa puntong si Mary Ann sumugal sa sabong. Kahit anong gawin ko, natatalo pa rin ako. Hanggang sa siya'y nagkaideya na gawing tinola ang mga talunang manok sa sabungan. Sa sabungan gani, sir, mapildi ang manok. Makaidiya ko nga, pwede rin siguro ni siya itinula. Kay para mahalin, di kayo pupildi. Si Mary Ann dinumog. Ngayon, nakapagpundar na siya ng pick-up truck at nakapagpatayo pa ng bahay. Lahat ito katas ng kanyang tinolang manok. Dapat honest, kailangan love nilang kanilang business. Hindi lang ito tungkol sa simpleng tinola, kundi sa mga taong nagpapakulo ng pagmamahal. Sa bawat higop at subo, mula Kalinga hanggang Cebu. Iba-iba man ang sahog, manok, munggo, isda o bihon, iisa lang ang tinutumbok, ang init ng tradisyon, pamilya at pusong Pilipino. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.